Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, bago po ang lahat, nais ko lang batiin yung boyfriend ko ng happy birthday. So, 23rd birthday niya para bukas kapag ka-upload ko na to. So, yung birthday niya is August 20. So, going back to our devotion, our new series, since today is Monday pala, August 19, our new series is Loving God is Hating Sin. So, our topic for today is hatred of sin. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 97 verse 10. So, in English Standard Version, O you who love the Lord, hate evil. He preserves the lives of his saints. He delivers them from the hand of the wicked. So, hindi visible dito yung Filipino translation. So, proceed na tayo sa ating teaching. So, number 1, sin is desensitizing. So, ang pagkakaintindi ko rito is when we commit sins, parang tumitigas yung puso natin, di ba? Parang hindi natin nagagawa maging sensitive sa mga bagay-bagay, especially sa nararamdaman ng mga tao around us. So, for example, magbigay tayo ng example ng sin. So, yung pagsagot sa mga magulang, hindi mo pagrespeto sa magulang mo. So, when we commit that kind of sin, nawawala yung pagiging sensitive natin towards our parents and nakakapag-commit tayo ng bagay na makakasakit sa damdamin nila, di ba? Tapos marirealize na lang natin na mali tayo kapag nagawa na natin yung isang bagay. So, at the moment that you are committing that type of sin, di ba? Nawawala yung pagiging sensitive mo. Yung mga, kumbaga, nawawala sa isip mo yung mga tamang asal, yung tamang dapat gawin, diba? So, kung ano ba ang dapat mong gawin sa oras na yun, so, imbis na igalang mo yung parents mo, sinisikon-sikuan mo sila, sinasagot-sagot mo sila. So, yung bagay na yun is hindi ka lugod-lugod sa Lord and therefore, it can be called as sin, diba? So, indeed, sin is desensitizing. Number 2, loving God is hating evil. So, when we love God, it includes hating evil. So, gaya nga ng sabi sa series natin, loving God is hating evil. So, hindi pwede na minamahal mo ang Diyos pero minamahal mo rin ang kasalanan. Minamahal mo ang Diyos pero patuloy kang magkakamit ng kasalanan. So, patuloy mo siyang ginagawa consciously. So, aminin naman natin na hindi tayo perfecto and araw-araw tayo nakakagawa ng kasalanan. But then, yung thought na you are doing it intentionally and consciously, diba? So, ibang usapan na yun, nananadya ka na ng gumawa ng kasalanan. So, ibig sabihin lang nun ay hindi mo mahal si Lord kasi kapag mahal mo si Lord, dapat mahal mo ang kapwa mo. So, if mahal mo ang kapwa mo, you will not do any harm towards them. You will not do evil things towards them. So, loving God is hating evil. And number 3, genuine Christians hate sin. So, lalo na yung mga na-born again na mga Kristiyano na, diba? They should be the ones setting a good model, a good role model sa mga non-believers and sa mga Christians to be, diba? So, we should be the one taking the initiative na maipakita kung ano ba ang nagtulog ng Lord sa buhay natin ngayong Kristiyano tayo and ano ba yung mga nabago na niya and ano ba yung nagagawa ng presence ng Lord sa buhay natin. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, ask God to sensitize your heart. Number 2, hate sin without being self-righteous. Number 3, pray for genuine conversion. So, for our discussion part, and now after watching this devotion, we should be able to
identify the reason as to why is hatred of sin a mark of genuine conversion. So, ayan naman po for our devotion for today, at I hope na mag-ipon tayo. So, may God bless us all.